Achwa! Good afternoon, Luzon, Visayas, Mindanao. Good afternoon, Pilipinas. Sana nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa atin, mga kalahi, mga kalahing Pilipino. At sana nasa mapayapa tayo na pag-iisip, mapayapa na kapaligiran, mapayapang pamilya, mapayapang Pilipinas, no? Sa atin pong gobyerno ay mapayapa. Sana ipagkaloob sa atin po ng Diyos sa buong Pilipinas ang kapayapaan na wala nang mangyayaring kahit anong klaseng calamity o disasters, no? Now mga kalahi, mayroon po tayong pag-usapan na naman dahil tayo naman ay magpatuloy sa atin pong punto komentaryo, no? Si Kalahi pong Saban ay magbibigay na naman ng atin pong talakayin para sa punto komentaryo. Atin pong kukomentaryuhan ang anumang mga bagay na pasaway, anumang mga bagay na kailangan natin na sugpuin, no mga kalahi. Na mga kalahi ay mayroon po akong ipapakita sa inyo dahil dito po ay mayroon po talagang audio. Ito po ay audio ng isang Sergeant ex-Marine Gutisa, isang tanim witness ni Defensor at saka ni Marcolita, no? Ito po ay maiksi lang na tinatawag na maiksing mensahe ng isang Gutisa, no? Sila po ay nag-uusap ng kaniyang asawa through cellphone yata, no? O tawagan sa cellphone, tapos inire-record yung parang audio, no? O audio click. Dito po atin pong marinig yung statement ni Gutisa, mga pahayag ni Gutisa at sa ano po sa aktual na kanila pong pag-uusap na sa kaniyang may bahay yata o sa kaniyang asawa, no? Dahil nagtawagan naman sila ng honey or hand, no? Kaya mga kalahi, dito natin ay mayroon po tayong makukunan na informasyon na ito pa palang nangyaring pagpahayag or pagpahayag doon po sa Blue Ribbon Committee noong lumabas talaga si Gutisa at pagkatapos na yaon ay para na siyang bula na naglaho o para na rin siyang usok na wala, no? Dahil talaga ay siya po'y parang napilitan lang dahil mayroon daw pamimilit sa kanya, no? Pinipilit talaga siya, no? Kaya lang ito po'y nagsalita na po si Gutisa. Hindi naman siya nagpapakita, parang hanggang ngayon na nanatili yata siyang nagtago dahil yata sa mga ano sa buhay, no? Mayroong threat sa buhay at siya patuloy nagtatago. Kaya lang nakuna ng isang voice record ang si Gutisa, no? At malamang ito po ay kaniyang asawa na tumatawag at sadya talaga nilang i-record yung mga statement ng ni Gutisa, no? Ngunit mga kalahi, no, hindi naman natin sabihin na ito po ay 100% verified. Ito po ay 100% na ito po ay fact, no? Kundi kung ito po ay totoo talaga, so parang na ano na, no, mayroon na po tayong kaalaman o mayroon na po tayong informasyon na ito pa palang kalagayan ni Gutisa. Hindi pa pala ito ngayon madali dahil parang nagtatago siya, ay parang mayroong iniiwasan dahil daw may nanggugulo, no? Ginugulo ang pamilya, ginugulo siya, kaya parang naglaho siya, no? Hindi na nasilayan kung saan nga kaya siya. Kaya lang ito pong nakakaduda po itong statement kung sino, kung si Gutisa man po ito po ay nakakaduda talaga na yung pinipilit lang pala siya, no? Na kumbaga mayroong additional na affidavit na pinipilit siya na basahin or idagdag na hindi naman daw totoo, no? So dito natin malalaman na yun palang ginawa nila ni Defensor at Marcolita noong sa harapan ng Blue Ribbon Committee, noong si Ping Lacson pa ang naghandle sa BRC hearing. Yun, no? May pinalabas sila na witness na isang ex-marine na ito pong si Gutisa. Na kaya pala si Gutisa ay parang naguguluhan. Kaya pala si Gutisa ay parang natatawa na lang at nilapitan ni Marcolita. Ay ito pa pala ang rason pa pala ay parang ayaw sana niya, no? Para pinipili talaga siya, no? Kasi hindi talaga totoo ang mga ina-additional o pinapasabi nila sa harapan ng Blue Ribbon Committee hearing. Kasi nagigisa na siya doon eh. So ngayon mayroong audio clip dito po, no? Kung natin pong pakinggan, ito po'y patunay na yung ginawa palang Marcolita at saka Defensor, hindi pa pala parang dito po natin, no, na napatunayan na wala pa palang ano to, no? Pinipilit lang pala at ginugulo, parang tinatakot yata si Gutisa at sa kanyang pamilya.
kailangan na sasabihin ni Gutiza ang nakalagay dyan sa affidavit na kanila pong gawa-gawa ni Marcolita at saka Defensor. No, hindi natin sinasabi ko na sa inyo na hindi naman 100% ito po'y verified o ito po'y may katotohanan. Kaya lang kung ito po'y totoo, so huling-huli na talaga itong mga taga-gawa ng script, no, sa mga ex-marine, lalo na ni Gutiza. At saka ito pong sumunod na 18 ex-marines daw, no? So ito huli-huling talaga ay parang bayaran lang sila, no? Sabi ni Gutiza ay parang mayroon daw babayaran daw siya. Kaya mga kalaino, panoorin ninyo itong napaka-iksing video. I think almost 3 minutes yata ito, no? Panoorin ninyo para mapakinggan ninyo at mayroon po kayong idea at ito informasyon na ganun pa pala ang nangyari kung ito po'y may katotohanan, no? Panoorin ninyo mga kalahi. Inaanto ka na? Natulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? May na po. Nakasakit ang boses. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin. Han? Yung tungkol doon sa affidavit na sino ba may gawa ng ikaw o sila? Sila. Ina-record ako lang. O sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga. Yun ako yung nakaraan na araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga siningit sila na hindi naman totoo. Na hindi na si Maclean na pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuhan ako ng pira, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Rumates. Hindi lang mo nakalagay doon na ayaw ko dapat pirmahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo? Yun lang. Yun lang kasi yun doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi nasabi yung mga Kidnap? na-insert yung kita ko na tapos may upang 24 ng pera pa. Ba't ang haba naman? Sila po ba eh? Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala yung Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. No, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Ano, idadalhin daw sa korte para mawala yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit ako basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo. Wala namang gugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Han, sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa iyo pag nakaraan, gusto ko naman tulog-tulo na yung utak ko eh. Kaya hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka natulog, mayroon ka muna marigang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. So yun ang mga kalahino, atin po na panood at napakinggan po natin talaga na para po tayo ngayon na dahan-dahan natin na uunawaan pa pala na ito pong lumalabas, panghuli na lumalabas na parang mayroong hinahabol, mayroong talagang kumbaga hinahabol na panggugulo o panggugulo sa investigasyon, panggugulo sa totoong sangkot sa korupsyon o sa flood control. Ay ngayon dahan-dahan natin na unawaan na mayroon pa palang pinapapahabol para lang guguluhin ang investigasyon,
at para malilito ang mga tao sa isang diversionary tactic. Ito po yung taktika ng mga oposisyon, yung mga rebelde sa gobyerno para siraan ang gobyerno, para bigyan ng gagawa ng mga propaganda para po ang gobyerno po i-destabilize, no? Mga destabilizer itong mga taong klase ito Kaya lang hindi sila po umubra dahil marami ng gising at marami ng nakaalam sa buong pangyayari dahil po sa marami ding mga tao na nagbibigay ng totoong informasyon, totoong balita patungkol sa korupsyon na ibinubulgar ni PBBM, no? Maraming na naloko talaga na maraming parang kumbaga nalinglang, no, sa mga balitang walang katotohanan. Kaya dahan-dahan nating naunawaan na ito pa pala ay gawa-gawa lang para parang isang ganti at manggugulo para ang ating gobyerno po'y masisiraan. Kaya ingat po tayo mga kalahi, no? Kailangan magsuri po tayo, kailangan pong pakinggan, panoorin natin, lalo na itong mga taong nagbigay ng totoong balita o informasyon, yung hindi mga fake news, mga kalahi, no? So dito na lang tayo mga kalahi at lagi kong itatanim sa inyong puso't isipan na lagi tayong sumunod sa atin pong gobyerno dahil walang tatag na gobyerno maliban ito po'y tatag ng Diyos. Pag lumalaban po tayo sa gobyerno, tayo po'y lumalaban sa Diyos. Kaya magpailalim po tayo at tayo po'y susuportahan natin kung ano o sino man na mag-govern sa ating bansang Pilipinas para sa kaayusan, para sa kapayapaan at para sa kaunlaran ng bayan. So God bless mga kalahi.